Lord, Panginoon, mahal na mahal kita. 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 Kasi alam namin, mahal na mahal mo kami. Kasi Amen. alam namin, Mahal na mahal mo kami. Sino po ba dito ang nandito para handa ng sumamba sa Panginoon? Sabi, siguro nasa utak ng mga worship leader dito, parating tinatanong ng worship leader yon. Kasi nga po walang tulong. Pero praise God, purihin natin ang God. Sabihin natin sa Kanya and declare, Panginoon, mahal na mahal kita. Tama ba? Habang buhay. Sabay-sabay po tayo. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa iyo habang buhay. Pag-ibig ko sa iyo iaalay. Isa pa po, habang buhay. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Sabihin natin sa Lord, Pupurihan ka. we love you Lord. Habang buhay. Maglilingkod. Lingkod sa'yo. Habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Hallelujah! Ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Pagkat Sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpagkailanman. Pasasalamatan Salamat! Panginoon! Pasasalamatan magpagkailanman. Hallelujah! Hallelujah! Glory to your name! Hallelujah! Talagang napakasarap po na magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po. Sa mga sandaling ito, let me share with you this verse from John 14 verse 27. It says, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, not as the world gives, I give to you. Let not your heart be troubled." Ibigay ang buhay mo. Alalahanin po natin ang krus. Para sa bagong buhay ko. Simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Kasi ay ganda sa iyong krus. Ibinuhos, O Jesus, inialay mo. Pag-ibig mo kay ganda, kung sa iyo
Pag-ibig mo kay ganda. Sabihin natin, pag-ibig kay ganda. Hallelujah. Sa iyong krus, ibinuhos, O Jesus, inialay mo. Ibig mo kay ganda. Salamat po. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami yung likha, Sa'yo itataas ang ngalan mo. bawat labi ay nagsasabi. Hallelujah! Hallelujah! Glorify. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ang sarap po sa presensya mo, Panginoon. Ama, dumalapit kami sa iyo, Panginoon, sa araw nito. Just let your love, Lord, continue to flow to us and flow through us. Father, we thank you. Come, Holy Spirit, we need you, Lord. Satisfy every soul that is in here right now. And even, Panginoon, sa kanila na nakikinig at nanonood online, we pray, bless them. Let your love, Lord, shine through them and to them. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Habang nag-worship tayo kanina, biglang pumasok sa isip ko, bakit ganun? Parang ang lapit natin kay Lord. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang malapit na kay Lord? Hallelujah. Praise the Lord, no? Minsan pa, congratulations sa ating mga kapatid na ikinasal kahapon. Congratulations. Cassie and Russell, praise God, no? Pinamagatan ko lamang po ng simpleng-simple ang ating pong, hindi na po ako lumayo doon sa ibinigay na assignment ni Pastor Alexis, no? Hindi na po ako lumayo at nilagay ko po doon selfless love and loyalty. No? Kaya lang dinagdagan ko siya. The love story. Wow. Kahapon, habang nandun tayo sa kasalan, no? Nangingiti ako. Ang Lord nagsimula ng love story ni Russell at itinuloy hanggang sa araw kahapon at magpapatuloy bilang mag-asawa. Amen? Diba po, napakaganda mga kabataan na kung sino yung naging girlfriend mo or boyfriend mo, no, na darating yung time na sila din yung makakasama mo doon sa altar na ibinigay ng Panginoon para sa atin. No? A long and lasting love. Wow. No? Dapat laging nakaganon, no? A long and lasting love. Alam niyo, ang dami hong ganun kahapon. At natutuwa ako habang tinitingnan ko po yung nagaganap na kasalan. Pagtingin ko, nakita ko doon si Kuya Boyet, si Ate Ana. Nakita ko po naman yung parents ni Cassie.
no? Nakita ko po yung ating mga kapatid dito sa church. Kita ko si Doc Oli, si Michelle, nandun din si Marvin and Odin, no? Si Madam, nakikimadam na din, no? Ang dami. Tapos nasa unahan ko pa si Nancy, si Mama, si Papa, no? Nandun si Ryan. Tapos pagtingin ko sa likod, ang dami nila. Ang dami namin nakapila, mga ninong, ano? And praise God, it is full of love, no? Ang ating pong, kasi medyo mahaba po kung babasahin natin yung ating teksto. Gusto ko po sana, kung may ballpen po kayo dyan at papel, isulat nyo na lang. Or medyo, tayo, millennial eh. Picturean nyo na lang. No? Mula po sa aklat ni Ruth, no? The Book of Ruth. Hindi po ni Ruth, no? Nakasama natin. The Book of Ruth. Nakakatuwa po talaga. Ang daming revelation ni Lord. Until kanina. Hallelujah. Until kanina. Dito makikita po natin sa Book of Ruth, no? Na kumikilos ang Diyos sa shadow ng mga hukom, ng mga judges, no? Tayo po, ulitin ko, ay nasa Book of Ruth. Pero, yung pong nangyayari, dahil sa panahon ito, nangyayari po ito doon sa, namamalagpag po sa panahon nito, yung pangunguna ng mga hukom, ng mga judge na itinalaga ng ating Panginoon. Now, sabi po dyan sa 17:6, no? Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Judges 17:6, sabi po dyan, nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Wala pa po tayo sa nandun pa lamang po tayo sa introduction. Wala pang hari ang Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat, no, ng kanilang mga naisin. So they are doing things na nasa sa kanilang kalooban, no? Kung anong gusto nila, yun ang gagawin nila, no? At ang panahong ito ay punong-puno po ng tinatawag na famine. No? May taggutom. May kakulangan sa pagkain. May taghirap o kahirapan ng panahon na ito. Marami hong namamatay dahil sa gutom. Yan pong nakikita natin sa mga balita, gaya po na nangyayari sa Africa, yung pong mga bata halos wala na nakakain. Ganun po ang panahon na to sa bansang Israel. Actually, sa buong mundo nung time na to. Marami pong nawawalan ng kanilang livelihood, ng kanilang kabuhayan. Maraming nawawalan ng trabaho. Okay? At ang pangamba ng kamatayan sigurado. No? Merong threat of extinction. Akala nyo mga dinosaur lang ang may extinction, no? Ang tao rin po ng time na yun, meron pong extinction warning. Okay? Dito po, yung famine ay naging tool, kaparaanan ng Panginoong Diyos para maipakita may tao. Hallelujah. May kaparaan na itong tool na to, itong famine, ginawang tool ng Lord, kaparaanan niya para makita ang pagpapala niya. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y naniniwala, marami po sa atin nakaranas nito. Amen? May mga times sa buhay natin na walang-wala tayo, kailangan natin, biglang magpo-provide ang Diyos. Especially nung panahon ng COVID. Amen? Hallelujah. Nung panahon ng COVID, kahit tanong nyo sa mga
masama na po ang pakiramdam ko, inuubo-ubo na ako, may sipon na po ako. Pero dahil bawal lumabas eh. No? Walang lalabas eh. Lahat kami sa bahay, alam nila yan, may ubo, may sipon. Masama ang pakiramdam. Kinakailangan kong kumuha, bumili ng pagkain. Wala pong iba kung hindi ako ang bimili. No? Kaya katakot-takot na face mask ang suot ko noon. Naalala ko. Pero did God fail to bless us? Amen? Diba? Hanggang ngayon, nandito ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Hallelujah. Yun yung katotohanan eh. Amen? Na sa mga pangyayaring ito, ang Diyos pa rin ay kasama natin at gumagawa ng kaparaanan sa mga buhay natin. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dito, sa ating pag-aaralan sa book ni Ruth, no, we are being introduced to a God who is not distant. Wow. Pinapakita sa kwentong ito na pinapakilala nila na ang Diyos, kahit hindi natin nararanasan, ang Diyos po kumikilos doon. Hallelujah. Sabi ko nga kay Joy kanina, ang Lord kumikilos nang hindi natin alam. Akala nyo lang hindi kumikilos, pero naka-prepare na ang blessing at ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. Sige po, lakas po natin palakpak para po sa Panginoon. No? Nilagay ko diyan. We are being introduced to a God who is not distant, but sovereignly working behind the scene. No? Nandun siya sa likod nung kwento, nung pangyayari. He is working quietly behind the scene. Kaya wala sa ating makakapagsabi na, pinabayaan mo ko, Panginoon. No? Yung mga napapanood natin sa drama, minsan, hindi na ho totoo yun. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. He is always behind the scene, working. Hindi lang natin alam. At hindi natin nakikita at nauunawaan. Hallelujah. Hallelujah. Number 1 point po, magsimula po ako. No? Makikita po natin sa kwento ni Ruth na the total depravity. Ano po ba yung total depravity? Yung kawalan ng pag-asa ng ating mga kalalagayan. Nung sitwasyon nila, nung panahon ni Naomi, yung biyenan ni Ruth. Kasi ang kwento ganito eh. Namatay si Elimelech, yung asawa ng Naomi, na biyena ni Ruth. Asawa ni Ruth, 2 anak ni Naomi, namatay din after 10 years. So, pagka nung panahon na yon, kapag namatayan po kayo ng lalaki, asawa, no, sa pamilya, malaking kawalan po yun. Dahil sila po yung nagpapasok ng pangangailangan nila sa bahay. At ang kultura ng panahon na yon, ang lalaki po ang siyang mas kumikita at binibigyan ng trabaho. Amen? So maliwanag po, nasa lalaki po, gaya nung sinabi sa iyo kahapon, Ras, ni Pastor Dennis, no? Kung nandun po kayo, anong sabi? Ang design talaga ng Lord, ang magpapasok ng pera, lalaki. Pero sa panahon ngayon, hindi na. Sa panahon ngayon, both can bring blessing ayon sa kanyang kasipagan na ginagawa sa Panginoon. Amen? Amen? So, mabalik po tayo, no? Ang tao, inahalintulad sa panahon ni Naomi at ni Ruth. Na tayo po ay walang kakayanan na mabuhay sa sariling atin. At yan po ang totoo. No? Sabi pa ng kwento, Naomi and Ruth returns to the place
where they have been. Kasi galing sila sa Bethlehem. Medyo kwento ko ng konti, Pastor, no? Gusto ko lang magbigay ng konting trivia, pero a little insight. Doc, Bodge, no? Ito yung sinasabi ko. Ang plano ng Diyos sa'yo, hindi mo nakikita. Hindi mo nauunawaan, pero nandoon ka sa plano. Alam niyo po ba, ang Panginoong Yesus ay tinawag na the bread of life? Tama po ba ako? Pero konting insight na gusto kong ilagay natin sa puso natin. Mga kapatid kong mga nanonood sa TV, no? Nanonood sa internet, sa ating mga narito. Kung si Jesus Christ ay bread of life, alam niyo po ba ang Bethlehem na ang ibig sabihin ng Bethlehem? Ang ibig pong sabihin ng Bethlehem, house of bread. Saan nanggaling yung bread of life? 10 bayan sa house of bread. Nakita niyo yung irony? Nakita po ninyo? Na totoong simulat sa pool, makikita po natin na ang kalooban po ng Diyos pag nangyari, nakaplano yan. Amen? Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Ang planong yan, hindi para wasakin ang buhay mo, kundi para gamitin ka ng Diyos at makikilala mo siya at pagpalain ka at ang pamilya mo. Hallelujah. Kaya wag po natin isipin na kapag may problema tayong mabigat, may sakit tayong mabigat, yan, kalooban ng Diyos yan. Totoo. Pero kalooban din ng Diyos na ipakita sa pamamagitan ng buhay mo ang pagpapala niya. Amen? Alam niyo po kahapon, no, makwento ko lang ng konti. Gabi, nandun na ho kami, Ras, diba? Kumain kami ng, siba kasi ni Pastor. Kumain kami nung gabi ng ng sinangag. Ang sarap nung, ano nga yun? Tapsilog. Ang sarap. Ay, praise the Lord, wala akong gulay. No? Ang sarap eh. Kain ako ngayon. Tapos, ang laki pa nung serving nila. Tapos, kinaumagahan, praise God. Ganun uli. Kaya lang, this time, ano nga yun? Tocino, tsaka hotdog. Wow. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sarap. Pagkakataon. After po nung pagkain namin, sabi ko kay Chris, yan hindi kita pinaya, nasa ka na. Hindi kita nioloko Hinatid ako ni Chris, sabi ko kay Chris, hatid mo nga ako sa kwarto. Magpapahinga lang ako. Pero ang totoo po, habang nagkwekwentuhan kami doon, Doc, nagkwekwentuhan tayo doon sa wala po akong makita, hala. Hindi ko ma-focus yung mata ko, hala. At parang tutumba ako. Pero, ang maganda ron, alam niyo kung after ng mga 5 minutes, may pumasok na doon sa room kasi kasama ko sila. Nag-start na silang mga magsikilos, mag-practice. Alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon. Dahil, okay na Lord, malinaw na ulit tingin ko. No? Alam po natin na ang Diyos po, hindi tayo dadalhin sa isang bagay na ikakapahamak po natin. Tandaan yan, God will not do that. Ang gagawin sa atin ng Diyos, God will bring us through that. Sasamahan tayo ng Panginoon dun. Why? Para maipakita ang glory niya sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid ko nanonood, hallelujah. Ano man po kinasasadakan ng inyong buhay ngayon, maniwala po kayo sa Panginoong Yesus. Darating yun po yung time para po sa inyo na kayo po ay ngingiti at magsasabing salamat Diyos. Hallelujah. Talaga at ilapit lamang po natin ang ating mga buhay sa Kanya. No, umuwi po si Naomi, no? Ang sabi po niya doon sa isang talata doon sa Ruth chapter 1 verse 19 to 21, no? Tinawag niyang empty yung buhay niya. At the same time, bitter. No? Bitter, mapait.
yung kanyang naging buhay. Sabi po ng Tagalog, verse 19, kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pabalik na ho sila eh. Kasi namatay na nga ho si Elimelech, namatay yung dalawang anak ni Naomi, wala na. Mahirap na ho sila. Actually, nung umalis po sa Bethlehem, si Naomi at si Ruth at yung pamilya nila ni Elimelech at yung dalawang anak na namatay, maganda po ang buhay nila. Kaya po sila umalis sa bansang Bethlehem kasi nagkaroon nga ho ng famine. Akala nila sa pupuntahan nila magiging mas okay sila. Pero dahil nga po namatay, naghirap po si Naomi at si Ruth. Nung bumalik po sila, no? Tuloy ko po yung pagbasa. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Naomi ito? Tanong ng kababaihan. Doon pa lang makikita mo na may mga no? Wala po akong sinabing Ang sabi ko lang napag-uusapan. Kayo talaga kung ano agad iniisip mo sa akin eh. Napag-usapan mo si Naomi, tiba si Naomi to, ba't nagbabalik? Tiba maganda buhay nito? Verse 20, sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara. Wow, pwede pala pag may problema ka. Uy, huwag mo na akong tawaging Jonathan. May problema ako ngayon, pogi na lang. Naka-score din ako na isa pa. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara. Sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Verse 21, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. So pinalitan niya yung pangalan niya kasi bumalik siya bigo. Akala nila pag alis nila mas magiging maganda buhay. Yung pala nasira lang lalo ang dating sa kanila. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Naomi? Sa English, pleasant. No? Kaaya-aya ang ibig pong sabihin ng Naomi. At yung salitang Mara, no? Ang ibig naman pong sabihin nito ay bitter, mapait. No? Kaya sabi niya, huwag niyo na ako tawagin Naomi. Mara na lang. No? Naomi and Ruth, no, ay nagpunta sa isang bayan na masasabi nating cursed. No? Isinumpa. No? Napunta sila ron. Akala nila mas magiging mainam, pero kasawi ang palandala nito. Dito po ay pinapakita na ang tao po ay tinasabing destitute. No? Destitute. Pag sinabi yung destitute, anong ibig sabihin? Nakakatakot tong salita na to. Ginamit kasi ito at magandang naipakita sa gustong-gusto ninyong mga kabataan, sa mga gustong-gusto ninyong mga pelikula. Darating yata ito, inaabangan na natin. December pa lang. Balita pa lang, parang inaabangan na no? No? Yung Doctor Doom, The Avengers. Yung destitute kasi, pinakita sa Avengers No? Si Thanos is destitute ng mga planeta. Siya yung sumisira. No? So, ibig sabihin, walang natitira. Pag destitute ka, wala kang kinakain. Wala kahit ano. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino, mas maayos po ang buhay natin kesa sa ibang bansa. Kaya tigil-tigilan na po natin ang pag-angal. Hello? Pag-uwi ng bahay, no, nakakita, pastor, no? Samantalang tayo, sarap na sarap tayo. Nakita natin, hindi na nga lang pwede sa akin. Nakakita tayo ng tuyo. Isang piraso, sarap na nun eh. Yung mga kabataan ngayon, nagre-reklamo pa. Hello?
Di nyo lang alam yung mga taong kapwa natin Pilipino sa ibang bansa, no? Umiiyak at nagpapasalamat kapag meron silang tuyong pinadala kayo. Sarap na sarap sila ron. Tapos kayo nandito, meron kayo. Ayaw nyo. Minsan lang naman yun. Hallelujah. No? Humanity, pinapakita rito, humanity is depraved, destitute. Wala pong kakayanan. Nilagay ko po dito, poverty-stricken. No? Talagang punong-puno ng paghihirap ang tao. No? At makikita rin natin ipinakita rin sa Book of Ruth na ang tao ay alienated from God. No? Alienated from God. Ibig sabihin, siya po ay talagang nalayo sa Diyos. Amen? Ang tao kapag walang relasyon kay Kristo, ay talagang malayo sa Diyos. Hallelujah. Helpless. No? Helpless ang tao kapag malayo sa Diyos. Helpless tayo sa ating mga kasalanan. No? Ang tao po pag walang Diyos, wala si Kristo sa buhay niya. Para po siyang nagba-backstroke. Ang gandang panoorin, nagba-backstroke sa pag-swimming, Kaya lang backstroke sa kasalanan. Hindi niya alam yung ganyan, sa stroke niya sa tubig na ganyan, hinayakap siya ng mga kamay ng mga diablo. At may mga nagtataas na kilay sa live. Kung hindi man po ako gumaling, hindi po ako tatalikod sa Diyos. Why? Hindi naman po yung kagalingan sa karamdaman ang bubuhay sa akin. Ang bubuhay sa akin, dito, yes, matitigok ako. Pero makakaasa ako na meron akong buhay na walang hanggan sa langit. At yun ang mahalaga. Kasi ang iniisip lagi ng tao, pansamantagal. Pansamantala lang naman pansamantala lang, pero halos buong buhay na, nandun na. Wala rin nangyari. Pero sa Panginoon, kapag lumapit ka, totoo, after this life, you will live with Him. Kaya ako, sa totoo lang, blessing talaga sa Panginoon. Maniwala kayo sa akin, blessing sa Panginoon. Napakalaking blessing. Hindi ko po hinangad tong nasa braso ko. Never ko pong in-expect to. Yan ang totoo. Wala. Alam mo ni PX yan. Kagaya niya, kagaya ko. Kung gugustuhin namin yumaman, di sana noon pa. Businessman. Meron kayo ritong sakali. Kung nakilala niyo ako, meron kayong drug dealer. Hindi po, drug dealer po ako dapat. Mas madali ho pera ron eh. Ano kaya contractor? Biro mo yung contractor, daig pa yung pinakamataas na nasa official, Billion yung pera nyo sa bangko. Yung mga official natin, million lang. Bakit ko sinasabi to? Ang Diyos po, pag nagmahal, ano ba yung term na yun? Dalisay. Pure. Kaya yung may mga pangalan pong dalisay dyan, mapalad po kayo. Pinag-isipan ng parents ninyo yung pangalan ninyo. The coincidence. Ruth happens to land in the field of bows. Ito na yung sinasabi ko. Wala akong coincidence sa Diyos. Dito sa pagbabaaral ko, akala natin may coincidence, pero wala pong coincidence sa Diyos. God ordained that to happen. Kasi gusto niyang may mas magandang blessing
para po sa inyo. Ang nangyari, si Ruth napunta doon sa field ni Boaz, no, o ni Boaz o Boaz, no. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kayo pong mga nanonood ngayon, yes, may nagtataas ng mga kilay sa inyo, pero hindi ho coincidence ang panonood ninyo sa oras na ito. Itinalaga po ng Diyos na mapanood nyo ako at pakinggan dahil may gusto ho siyang ibigay sa inyo. No accidents, no coincidence, no? Sa karunungan at sa wisdom and judgment ng Diyos, wala po yun. Wala po yun. It is all a divine appointment. Ano po ba yung divine appointment? O another terminology. No? Ano ba yung divine appointment? Anong ibig sabihin nun? It's a divine election. You were chosen by God to be here. Sabi ko nga sa inyo kahit kayong mga nanonood dyan sa live, marami hong pwedeng manood sa akin o umattend sa church sa akin, ang makinig sa akin. Pero God chose you, God picked you above all the people para makinig sa akin. Pwede naman makinig sa akin mga tambay sa kanto Amen? Sila yun nandito. Pwede naman yun Pero bakit kayo ang nakikinig at nanonood sa akin? Bakit kayo ang nandito at nananambahan sa Diyos? Kasi pinili kayo ng Diyos para manambahan sa Kanya. Amen? Yung mga kabataan, bakit nagbalikan kayo rito? May mga bumalik dito. Bakit? It is because God made you to come back here. Amen? Pwede naman kayong, diba? Meron kang halagang 100. Pumunta ka sa kapitbahay mo, pumunta ka sa barkada mo, tara na, internet tayo. Sagot ko, ML tayo. Diba? Ano pa ba mga bagong laro ngayon? Diba? Valorant, no? Diba? Ang pinagmulan dun, kanyang responsibility. Kasi, pansinin nyo, pero hindi po ako natatapos dun, Yes, inako niya mapangasawa si Ruth, no? Pero alam niyo po ba, sa atin, sa culture nila, pero gusto kong maintindihan natin, sa culture nila ito, okay ito, katanggap-tanggap. Malayong kamag-anak, si Boaz, hindi ni Ruth. Dahil si Ruth, Moabite si Ruth Hindi naman Israelita si Ruth. So, kaya wala ring koneksyon. No? So, malinaw, no? Walang koneksyon. Kaya lang po, ang inako ang may kamag-anak kay Boaz, wala pong iba kung hindi yung biyenan ni Ruth, si Naomi. So, kaya parang ang dating magkamag-anak sila, pero ang totoo, malayong-malayo na po. So, maliwanag po ba? Baka sabihin ninyo, no? Inaaral ko siya po, nung inaaral ko, Lord, diba masama itong ganito? Kamag-anak mo. Pero nung inanalyze ko, habang inaaral ko siya, luminaw ang lahat. Hindi niya kamag-anak si Ruth. Kasi, meron po silang kultura na kung sino yung may kakayanan, ang siyang aako tutulong doon sa kanyang naghihirap na pamilya. So, eto pa, para mas maliwanag. Si Boaz po, siya yung pwedeng tumugon sa pangangailangan ni Naomi. Siya yung pwedeng tumubos. Kasi whether you like it or not, nagkautang tong si Ruth. Si Naomi. Kasama dahil ang kamag-anak si Naomi ay kapamilya niya. Kung meron man tong problema, ang tutubos sa kanya ay yung kanyang kamag-anak na may kakayanan. Okay? Maliwanag to Pakinggan ninyo. Hindi kamag-anak ni Boaz si Ruth. Eto pa. Para makasigurado, ano sabi ni Boaz sa ginawa? Basahin nyo. Pag uwi ninyo, basahin ninyo, maniwala kayo sa akin. Mas maiintindihan nyo.
Si Boaz po, sabi niya, wag muna. Dahil parang ang pangit, ang sagwa eh. Parang, anong tawag doon? Yung shotgun wedding ang nangyari. Parang ganun. No? Natulog si Naomi. Doon sa paanan. Sa paanan ni Boaz. Eh, nung natulog si Boaz, nagulat siya, may babae. Wala. So, nung naintindihan niya, sabi ni Boaz ganito, sandali muna. Huwag kang magpapakita. Ibig ba sabihin nun si Chrissy may kasalanan, no? Ayaw niya lang munang gusto niya lang munang mapatunayan ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba ginawa ni Boaz? Hinanap ni Boaz yung pinakaunang pwedeng tumubos kay Naomi. At yun po ay sabi niya, ikaw ang may karapatan. Sabi po ni Boaz dun sa mayaman. Mas mayaman yun. Ikaw ang may karapatan na umako at tulungan si Naomi at si Ruth para maging asawa. Ano sabi no ano? Pinakita ni Boaz do sa sa kamag-anak nilang mas mayaman. Ano sabi nung mas mayaman? Hindi na. Ikaw na ang tumubos. Ibinigay niya kay Boaz. So, nag-play safe ba si Boaz? Yes. Kasi alam niya yung tama na gawin. Amen? So, dito, nung tinubos tayo ng Panginoong Hesus, hesed yun. Binayaran ng Panginoong Hesus yung kasalanan natin. Amen? Sa pamamagitan ng kanya't dugo at ng kanyang buhay. So, tayo pong mga nagsisi sa mga kasalanan natin, ginawa nating Panginoon at Haring tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Hesed. Binayaran niya tayo sa ating mga pagkakautang. Saan? Sa dyablo. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Mahaba pa pero puputulin ko na po. No? Pangatlo, the need for kinsman, redeemer. Kinakailangan ng redeemer. Kinakailangan ng kinsman, redeemer. Basahin ko lang po Leviticus 25:25. Sabi po dyan, kung sa inyo'y may maghirap at mapilita magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Sino ang tutubos? Pinakamalapit na kamag-anak. Yan po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Diyos po, ang Panginoong Hesus po ang tumubos sa atin. Amen? Kamag-anak ba natin si Lord? Hindi. Oh, diba? Kamag-anak ka sabi. Bakit tayo tinubos ni Lord? Kasi mahal niya tayo. Nilikha niya tayo. Ano pa sabi? Last week, nilikha tayo ng Panginoong Hesus. Nilikha tayo ng Panginoong Diyos sa wangis niya. Amen? Kaya sa tuwing titingnan ka ng Lord, no, ang nakikita niya nung nagsisik ka sa kasalanan mo at patuloy ka namumuhay, nananampalataya sa Kanya, nakikita ng Diyos sa iyo ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Pogi ko pala. Amen? Ang pogi pala natin, ang ganda natin. Hallelujah. Natatawa tayo pero yun po ang totoo. Ang gaganda at ang popogi po natin sa harapan ng Diyos. At yun po ang totoo. Dahil ang nakikita niya sa atin ay ang wangis ng kanyang nag-iisang anak. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang dami pa. Yung pong ang mga bagay nito ay gagawin mo po namin glory para po sa pangalan mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray and I declare for blessing upon blessing sa buhay ng mga kapatid at magulang ko narito. Lord, right now, tanggapin nila ang pagpapala mo, ang iyong kapuspusan, Panginoon, sa tanging pangalan po lamang ng Panginoong Jesucristo.
Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, maraming pong salamat. Tayo po'y umupo muna po. Pastor, maraming salamat sa iyong mabuting mensahe na talagang tumatak sa puso ng bawat isa.